Hulikam ang biglang pagsabog ng isang cargo ship sa isang pantalan sa Eastern China. Mabilis itong nabalot ng makapal na usok at kitang-kita rin ang paglipad ng mga debris. Sa isa pang video, nagkaroon pa ng pagsabog. Kinumpirma ng isang Taiwanese shipping firm na isa sa kanilang mga cargo ship ang nasunog. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidenteng inaalam pa ang dahilan. Mga kapuso, may binabantayang low pressure area ang Pag-asa. Uli itong namataan 850 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, may chance na maging bagyo ito at maaari din itong palakasin ng habagat sa mga susunod na araw. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat pa rin ang nagpapaulan sa Western Visayas at Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains sa ilang bahagi ng Luzon. Posible rin makaranas sa pagulan ng Metro Manila bukas ng hapon. Light to intense rains naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Puspusa na ang paghahanda para sa Heroes Grand Homecoming Parade sa mga atletang kumatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Silipin po yan sa pagtutok ni Darlene Cai. Ikinakabit na sa palibot ng PICC ang mga poster na may larawan ng mga atleta para sa Heroes Grand Homecoming Parade sa Martes para sa matagumpay na Team Philippines sa 2024 Paris Olympics. May posters ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa Ross Boulevard at iba pang bahagi ng Maynila. Gaya sa Liveriza kung saan lumaki si Yulo. May nakapaskil na tarpaulin sa kanyang alma mater na Aurora Quezon Elementary School. Sa isang payag, sinabi ng Presidential Communications Office na darating sa bansa si Yulo at iba pang Olympian sa hapon ng Martes. Sasalubungin daw sila ng kanilang mga pamilya sa Villamor Air Base. Pagkatapos, didiretso na sila sa PICC kung saan maghihintay ang ilang government officials. Mula PICC, aarangkada ang Heroes Parade sa Maynila. Daraan ang parada sa Ross Boulevard, Burgos Avenue, Finance Road, Ayala Boulevard, Picasal Street, Legarda at Mendiola. Magtatapos ito sa Malacanang kung saan sasalubungin at gagawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng insentibo ang mga Olympian. Magpapatupad daw ang MMDA ng stop-and-go scheme sa mga daraan ng kalsada. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Ang mga nakatira sa ruta ng parada, excited nang makita ang mga Olympian, lalo na si Yulo. Punta ka rito sa Mindiola, Yulo, inaantay ka namin lahat. Idol kita, Yulo! Sabihin ko kasi kita. Ang pamilya ni Olympic bronze medalist Ira Villegas, proud sa kanyang achievement sa 2024 Paris Olympics. Natuwa rin daw silang malaman na si Villegas ang napiling flag bearer kasama ni Yulo sa closing ceremony ng Olympics. Tapos ako sa Panginoon rin, natin na hindi siya makakalimot na magpasalamat lagi para laging tagabayan siya pa ng mga plano niya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok, 24 oras. Nagpakilig ang Korean actor and singer na si Kim Myung-soo, also known as Elle, na may palaro at charming dance challenge pa sa kanyang fan meet. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Malakas na hiyawan ang isinalubong ng fans sa opening song ni South Korean singer and actor Kim Myung-soo, na kilala rin as Elle, sa kanyang reboot fan meeting in Manila. Masaya siyang makabalik sa bansa at bumati pa in Filipino. Hello, ako po si Kim Myung-soo. Kumusta? Namiss ko po tayo. Samahan niyo akong drama ng di makakalimutang alalat. Sa question and answer segment, game si Elle na sumagot sa mga tanong. Kumasa rin siya sa Tiramisu Cake Dance Challenge. Bukod sa pagiging K-pop idol, bumida rin sa ilang K-drama si Myung-soo, kabilang ang Angel's Last Mission na ipinalabas sa Kapuso Network. Dinayo rin ng fans ang Kim Myung-soo fan hub sa isang mall sa Quezon City, kabilang ang ilang Philo in Spirits. Sobrang ina-inspire po ako. Na-impluensya niya ako na gawin yung best ko. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bicho-bicho with a twist o kaya Java rice na may kasamang surprise ang hanap mo? Abay, kung ganon, perfect sa iyo ang food trip na ito na yummy na, healthy pa.
ang ilan pang mga must-eat na patok sa Binondo sa pagtutok ni Katrina Son. Kapag food trip ang usapan, hindi mawawala ang Binondo. Pero bukod sa mga kilala na at binabalik-balikan ditong pagkain, must-try din ang bagong mga must-eats dito ngayon. Kung mahilig kayo sa bicho-bicho at yak, magugustuhan nyo raw itong milky version ng bicho-bicho. Very creamy. Hindi matamis. Masarap. Swak sa panlasa. Ito masarap siya, hindi siya normal na bicho-bicho. Mas masarap tong milky, mas malasa. Creamy, powdery, crunchy, first time. Patok din dito ang Java rice na hindi basta-basta dahil ang toppings gawa sa veggie meat. At para mas maging malasa, may itlog din ditong isinasama. 60 pesos lang yan kada serving. Unique siya. Pwede rin itong sabayan ng kanilang grilled veggie sausage at grilled rice cake. Kung ang hilig naman ay dumplings at fried siopaw, pinipilahan din ang bagong bukas na fried dumplings at fried siopaw na ito. Ang kaibahan daw nila, mas maraming sangkap na gulay at siguradong bagong luto. Ang crispy fried dumplings, 100 pesos para sa 6 na piraso. 30 pesos per piece naman ang pan-fried bun. Nakakabenta raw sila araw-araw ng nasa 1,000 nito. Authentic? Malasa. Babalikan? Of course. No words. Out of this world. Out of this world. Sobrang sarap. At to cap off ang inyong Binondo trip, subukan ang Binondo-inspired ice cream sticks na ito na gawa sa totoong mga prutas. May mango at strawberry flavor na tiyak na makakapawi sa pagod sa halagang 100 pesos. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Full of music and laughter ang birthday celebration ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Slain at 40 si Yanya na glowing sa kanyang Spanish theme party. Nag-share pa ang asawa niyang si Dingdong Dantes ng sweet kissing photo nila ni Marian. All smile si Marian sa ilang snap shared by her friends online. Bago yan, ipinasilip muna ng kanyang hubby ang intimate celebration with their family and loved ones. Happy birthday, Queen Marian! Banda Ship will officially sail sa Hit Kapuso series na Pulang Araw dahil this week na inaabang ang pagkikita ng karakter ni na Adelina at Hiroshi. Pero bago yan, si Present Hiroshi may cute meeting muna sa kanyang younger version. Narito ang aking chika. Dobling kilig ang hatid ng viral na picture ng dalawang Hiroshi ng GMA Prime series na Pulang Araw. Si David Licauco nakasama kasi sa isang frame ang kanyang young version sa series na si Migs Diokno. Tuwang-tuwa raw si David sa young actor dahil mabait at swak na swak daw sa role niya sa family drama series. Buo na ulit ang magkakaibigan. Nakikita ko sa TikTok yung mga edits about him and si young Adelina. Ang galing kasi talagang bagay din sila and nakakilig din eh. Galing niya, tsaka malaki yung future ng bata. Sana ay magpatuloy-tuloy lang siya. Matuto pang mag-umarte at maging mabuting tao at maging mabuting estudyante. Naging close din si David sa kanyang co-star na si Angelo De Leon, ang gumaganap na masungit na Mrs. Borromeo. Subukin mo lang hatakin sa mga kalokohan mo. Pero kung ano raw ang pagganap ni Angelo sa series, Teatro ng tatay ko! Sa tatay ko yun! Hindi sa'yo yan! Walang hiya! kabaliktaran naman daw sa totoong buhay. He's super humble. Para siyang, alam mo yun, parang the big sister. Sa pagpapatuloy ng Pulang Araw, malapit nang magbalik mula sa Japan ang karakter ni David na si Hiroshi. Dapat daw abangan ang magiging kahihinatnan ng reunion niya with his childhood friends na sina Barbie Fortesa na gumaganap bilang Adelina, Teresita na ginagampanan naman ni Sanya Lopez at Eduardo played by Alden Richards.
Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.